May napansin ka ba? Kahit 10 tao ang pumuri sa'yo, minsan isang masasakit na salita lang ang hindi mo makalimutan. Pero bakit ganito gumana ang ating isip? Bakit mas tumatatak ang mga negatibong salita kaysa sa mga papuri? Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit isang insulto lang ang kailangan para makalimutan mo ang 10 papuri? May napansin ka ba? Minsan 10 tao na ang nagsabi na magaling ka, mabait ka o may nagawa kang tama. Pero kapag may isang tao na nagsabi ng masakit o negatibong komento, iyon ang paulit-ulit na bumabalik sa isip mo. Parang nabura bigla ang lahat ng papuri at isang insulto na lang ang natira. Ayon sa psychology, may paliwanag dito. Ito ay tinatawag na negativity bias. Ang negativity bias ay ang natural na ugali ng ating utak na bigyang mas malaking pansin ang mga negatibong karanasan kaysa sa mga positibo. Sa madaling salita, mas mabilis mapansin at mas matagal maalala ng utak ang mga bagay na maaaring magdulot ng sakit, takot o panganib. Noong sinaunang panahon, mahalaga ito para sa kaligtasan ng tao. Ang iyong pag-alala sa isang panganib ay mas mahalaga kaysa sa pag-alala sa isang magandang karanasan. Dahil dito, natutong maging mas sensitibo ang ating utak sa mga negatibong impormasyon. Ito ang dahilan kung bakit kahit maraming pumuri sa iyo, isang negatibong komento lang ang maaaring manatili sa isip mo buong araw. Habang ang mga papuri ay mabilis lumipas, ang masasakit na salita ay paulit-ulit mong nire-replay sa iyong isipan. Mas lumalala pa ito kapag ang negatibong komento ay tumama sa isa sa iyong insecurities. Kapag may sinabi ang isang tao na konektado sa bagay na matagal mo nang pinagdududahan tungkol sa sarili mo, mas madali itong paniwalaan at mas mahirap itong kalimutan. Hindi dahil mas tumatatak ang negatibong salita ay nangangahulugang ito na ang katotohanan. Ang reaksyon ng iyong utak ay resulta lamang ng paraan kung paano ito idinisenyo upang protektahan ka. Sa susunod na makatanggap ka ng isang masakit na komento, subukan mong alalahanin ang lahat ng taong nagbigay sa iyo ng papuri at pagpapahalaga. Huwag hayaang ang isang negatibong boses ang maging mas malakas kaysa sa 10 taong nakakakita ng mabuti sa iyo. Dahil kadalasan, ang isang insulto ay hindi mas totoo kaysa sa 10 papuri. Mas maingay lang itong pakinggan sa loob ng ating isipan. 2. Bakit mas mahirap kalimutan ang puna kaysa papuri? Naranasan mo na bang makatanggap ng papuri mula sa maraming tao, pero isang puna lang ang hindi mo makalimutan? Maaaring buong araw kang pinuri sa trabaho, paaralan, o kahit sa social media. Ngunit pagdating ng gabi, ang paulit-ulit mong iniisip ay ang isang negatibong komentong natanggap mo. Bakit nga ba mas mahirap kalimutan ang puna kaysa sa papuri? Ayon sa psychology, ang ating utak ay hindi tumitingin sa lahat ng impormasyon ng pantay-pantay. Mas binibigyan nito ng atensyon ang mga bagay na maaaring magdulot ng emosyonal na sakit o banta. Ito ay bahagi ng mekanismong tumulong sa mga tao na mabuhay at makaiwas sa panganib sa loob ng libu-libong taon. Kapag may pumuri sa atin, nakakaramdam tayo ng kasiyahan. Ngunit kadalasan, panandalian lamang ang epekto nito. Kapag naman may pumuna o nagsabi ng negatibong bagay, mas malakas ang emosyonal na reaksyon na nalilikha nito. Dahil dito, mas malalim itong naitatala sa ating memorya. May isa pang dahilan kung bakit tumatagal ang epekto ng puna. Madalas kasi nating ginagamit ang mga negatibong komento bilang sukatan ng ating sarili. Kapag may nagsabi ng hindi maganda tungkol sa atin, nagsisimula tayong magtanong sa sarili. Totoo kaya iyon? May mali ba sa akin? Dahil sa mga tanong na ito, lalo nating iniisip ang puna at lalo itong tumatatak sa ating isip. Samantala, ang mga papuri ay madalas nating tinatanggap ng mabilis at hindi na gaanong pinagninilayan. Kaya kahit maraming positibong salita ang naririnig natin, mas kaunti ang oras na ginugugol natin sa pagproseso ng mga ito.
Hindi lahat ng puna ay sumasalamin sa iyong tunay na halaga bilang tao. Minsan, opinyon lamang ito ng ibang tao. Minsan naman, ito ay bunga ng kanilang sariling emosyon, karanasan, o pananaw. Sa susunod na may marinig kang negatibong komento, huwag agad itong gawing sukatan ng iyong pagkatao. Alalahanin mo rin ang mga papuring natanggap mo at ang mga taong tunay na nakakakita ng iyong mga magagandang katangian. Dahil mas mahirap kalimutan ang isang puna, ibig sabihin ay mas totoo na ito kaysa sa isang papuri. 3. Bakit mas malakas ang epekto ng negatibong komento kaysa isang taos-pusong compliment? Isipin mo ito. Nag-post ka ng larawan o nagbahagi ng isang bagay na pinagpaguran mo. 10 tao ang nagsabi na maganda ito. May ilan pang humanga at nagbigay ng suporta. Ngunit may isang tao na nag-iwan ng negatibong komento. Pagkalipas ng ilang oras, alin ang mas naaalala mo? Para sa karamihan ng tao, hindi ang mga papuri kundi ang negatibong komento. Ayon sa psychology, may dahilan kung bakit mas malakas ang epekto ng mga negatibong salita kaysa sa isang taos-pusong compliment. Ang ating utak ay likas na mas sensitibo sa mga bagay na maaaring magdulot ng emosyonal na sakit. Ito ay bahagi ng isang psychological phenomenon na tinatawag na negativity bias. Ang negativity bias ay ang tendensya ng utak na mas pagtuunan ng pansin ang mga negatibong karanasan kaysa sa mga positibo. Kahit magkapareho ang lakas ng dalawang pangyayari, kadalasan ay mas matagal ang epekto ng negatibo kaysa sa positibo. Kapag nakatanggap tayo ng negatibong komento, madalas itong ituring ng ating isip bilang isang banta. Hindi man ito pisikal na panganib, maaari itong makaapekto sa ating kumpiyansa, reputasyon, o pakiramdam ng pagtanggap ng ibang tao. Dahil dito, mas maraming mental at emosyonal na enerhiya ang inilalaan ng utak upang pag-aralan at alalahanin ito. May isa pang dahilan. Ang mga papuri ay kadalasang inaasahan nating marinig kapag may nagawa tayong mabuti. Ngunit ang mga negatibong komento ay kadalasang hindi inaasahan. At ang mga bagay na nakakagulat o hindi inaasahan ay mas madaling maalala ng ating utak. Dito nagsisimulang magkaroon ng problema. Habang paulit-ulit nating iniisip ang isang negatibong komento, lalo natin itong binibigyan ng kapangyarihan. Unti-unti nitong natatabunan ang lahat ng magagandang bagay na sinabi ng ibang tao. Ang lakas ng epekto ng isang komento ay hindi nangangahulugang ito ang pinakatotoo. Madalas, mas malakas lang ang naging reaksyon ng ating isip dahil natural itong nakatuon sa mga negatibong impormasyon. Sa susunod na may marinig kang masakit na komento, subukan mong balikan ang lahat ng positibong feedback na natanggap mo. Hindi kulang ang papuri sa paligid natin. Mas sanay lang ang ating utak na pakinggan ang negatibong boses kaysa sa mga salitang nagbibigay ng lakas at inspirasyon. 4. Ang dahilan kung bakit mas tumatatak ang masakit kaysa maganda. Bakit kaya mas madali nating maalala ang isang masakit na karanasan kaysa sa maraming masasayang alaala? Bakit isang negatibong komento lang ang kayang sirain ang magandang mood na nabuo ng buong araw na papuri at suporta? Ang sagot dito ay matatagpuan sa isang konsepto sa psychology na tinatawag na negativity bias. Ang negativity bias ay ang natural na tendensya ng ating utak na bigyang mas malaking halaga ang mga negatibong karanasan kaysa sa mga positibo. Sa madaling salita, mas malakas ang epekto ng masakit, nakakadismaya o nakakatakot na mga bagay kaysa sa mga karanasang nagbibigay ng saya at kasiyahan. Ayon sa mga psychologist, hindi ito aksidente. Libu-libong taon na ang nakalipas, mas mahalaga para sa tao na mapansin ang panganib kaysa sa magagandang bagay sa paligid. Ang isang pagkakamali sa pagbaliwala sa banta ay maaaring magdulot ng seryosong panganib. Dahil dito, natutong maging mas alerto ang ating utak sa mga negatibong impormasyon. Hanggang ngayon, dala pa rin natin ang mekanismong ito. Kaya kapag may nagsabi ng maganda tungkol sa atin, natutuwa tayo. Ngunit kapag may nagsabi ng masakit o mapanirang komento, mas malalim ang epekto nito.
Mas matagal natin itong iniisip at mas madalas natin itong binabalikan sa ating isip. Ito rin ang dahilan kung bakit minsan mas naaalala natin ang mga pagkakamali kaysa sa mga tagumpay. Kahit marami na tayong nagawang tama, isang pagkakamali lang ang maaaring magpabago sa tingin natin sa sarili. Dahil mas napapansin ng utak ang negatibo, hindi ibig sabihin na mas marami itong negatibong nangyayari sa ating buhay. Mas malakas lang ang atensyong ibinibigay natin sa mga ito. Kapag nauunawaan natin ang negativity bias, mas nagiging maingat tayo sa paraan ng pagtingin natin sa sarili at sa ating mga karanasan. Natututo tayong huwag agad maniwala na ang isang negatibong pangyayari ay mas mahalaga kaysa sa maraming positibong bagay na nangyayari sa ating buhay. Sa susunod na mapansin mong nakatuon ka sa isang masakit na salita o hindi magandang karanasan, alalahanin mo ito. Maaaring hindi mas malaki ang problema. Mas malakas lang itong pinapansin ng iyong utak dahil ganoon ito natural na gumagana. 5. Bakit hanggang ngayon? Naaalala mo pa rin ang masakit na sinabi sa iyo? May mga salita bang sinabi sa iyo maraming taon na ang nakalipas na hanggang ngayon ay naaalala mo pa rin? Maaaring isang puna mula sa magulang, isang biro mula sa kaklase, o isang komento mula sa taong mahalaga sa iyo. Kahit matagal nang nangyari, para bang sariwa pa rin ito sa iyong isipan. Bakit nga ba may mga salitang hindi basta-basta nawawala sa ating alaala? Ayon sa psychology, mas malakas nating naaalala ang mga karanasang may kasamang matinding emosyon. Kapag nasaktan tayo ng isang salita, hindi lamang impormasyon ang naitatala ng utak. Kasama ring naitatala ang emosyon na naramdaman natin noong sandaling iyon. Kapag mas matindi ang emosyon, mas tumitibay ang pagkakakonekta nito sa ating memorya. Kaya kahit lumipas na ang maraming taon, sapat na minsan ang isang sitwasyon, lugar o alaala upang muling bumalik ang pakiramdam na parang nangyari lang ito kahapon. Mas tumatagal din ang epekto ng mga salitang tumama sa ating insecurities. Halimbawa, kung may bahagi ng sarili mo na matagal mo nang pinagdududahan, mas malaki ang posibilidad na manatili sa isip mo ang anumang komentong may kaugnayan dito. Hindi dahil totoo ito, kundi dahil mayroon na itong koneksyon sa mga iniisip mo tungkol sa iyong sarili. May isa pang dahilan kung bakit hindi natin makalimutan ang ilang masasakit na salita. Madalas natin itong inuulit-ulit sa ating isip. Tinatawag ito ng psychology na rumination. Ito ay ang paulit-ulit na pag-iisip sa isang masakit na karanasan o problema nang hindi naman talaga nakakahanap ng solusyon. Habang mas madalas natin itong binabalikan, lalo itong tumitibay sa ating memorya. Ang pagkatanda mo sa isang salita ay hindi nangangahulugang tama ito. Maraming tao ang nagdadala ng mga negatibong komento sa loob ng maraming taon, kahit hindi naman ito sumasalamin sa kanilang tunay na pagkatao. Ang mga salitang pinanghahawakan natin ay opinyon lamang ng ibang tao. Hindi ito sukatan ng iyong halaga, kakayahan o pagkatao. Kung hanggang ngayon ay may mga salitang hindi mo pa rin makalimutan, subukang tanungin ang sarili mo. Totoo ba talaga ang sinabi nila o matagal mo lang itong pinaniwalaan dahil paulit-ulit mo itong narinig sa iyong isip? Dahil sa maraming pagkakataon, ang sugat ay hindi nagaling sa salitang narinig mo noon, kundi sa salitang patuloy mong inuulit sa iyong sarili hanggang ngayon. 6. Isang papuri, isang libong duda. Bakit mas pinaniniwalaan natin ang masasakit na salita? May mga pagkakataon bang may nagsabi sa iyo na magaling ka, mabait ka, o may potensyal ka? Ngunit sa halip na paniwalaan ito, mas pinili mong isipin ang isang negatibong komentong minsang sinabi ng ibang tao tungkol sa iyo. Para bang isang papuri ang narinig mo, pero isang libong duda ang pumasok sa isip mo. Bakit nga ba mas madali nating paniwalaan ang masasakit na salita kaysa sa magagandang sinasabi tungkol sa atin? Ayon sa psychology, isa sa mga dahilan ay ang tinatawag na confirmation bias. Ito ay ang tendensya ng tao na mas madaling tanggapin ang impormasyong sumusuporta sa mga dati na niyang paniniwala tungkol sa sarili. Halimbawa, kung matagal mo nang iniisip na hindi ka sapat o hindi ka magaling, maaaring mahirapan kang tanggapin ang isang papuri.
Ngunit kapag may nagsabi ng negatibong bagay tungkol sa iyo, mas madali mo itong paniwalaan dahil tumutugma ito sa mga pagdududang matagal nang nasa isip mo. May kinalaman din dito ang ating natural na pagkahilig na magbigay ng higit na pansin sa mga negatibong impormasyon. Ang ating utak ay mas sensitibo sa mga bagay na maaaring magdulot ng emosyonal na sakit. Dahil dito, ang isang masakit na komento ay kadalasang mas malalim ang epekto kaysa sa maraming positibong salita. Hindi naman kulang ang papuring natatanggap natin. Ang problema ay hindi natin ito hinahayaang pumasok ng buo sa ating isipan. Agad natin itong kinu-question. Iniisip natin na baka sinasabi lang iyon para magpakabait o para pasayahin tayo. Ngunit kapag negatibong komento ang narinig natin, madalas ay hindi na tayo naghahanap ng ebidensya. Agad natin itong tinatanggap bilang katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang hirap makita ang kanilang mga kalakasan kahit malinaw itong nakikita ng iba. Mas malakas ang boses ng kanilang mga pagdududa kaysa sa mga papuring naririnig nila. Ang mga negatibong iniisip mo tungkol sa sarili ay hindi laging totoo. Minsan, ito ay mga lumang paniniwalang matagal nang nakatanim sa iyong isip. Sa susunod na makatanggap ka ng papuri, subukan mong tanggapin ito nang hindi agad naghahanap ng dahilan para kontrahin ito. Dahil maaaring ang mabuting nakikita ng ibang tao sa iyo ay mas malapit sa katotohanan kaysa sa mga pagdududang matagal mo nang pinaniniwalaan. Ang pinakamahirap paniwalaan ay hindi ang kasinungalingan ng iba, kundi ang magagandang katotohanan tungkol sa ating sarili. 7. Bakit mas mabilis mong naaalala ang panlalait kaysa pagpuri? Naranasan mo na bang makatanggap ng maraming papuri sa isang araw, pero pag-uwi mo, ang tanging naaalala mo ay ang isang panlalait o negatibong komentong narinig mo? Kahit mas marami ang magagandang sinabi ng ibang tao, parang mas mabilis pa ring dumikit sa isip mo ang masakit na salita. Ano nga ba ang sikreto sa likod nito? Ayon sa psychology, may paraan ng pagproseso ang ating utak na nagbibigay ng espesyal na atensyon sa mga negatibong karanasan. Ito ay bahagi ng mekanismong tumutulong sa tao na maging alerto sa mga posibleng banta sa paligid. Noong sinaunang panahon, mas mahalagang maalala ng tao ang mga bagay na maaaring magdulot ng panganib kaysa sa mga bagay na nagbibigay lamang ng kasiyahan. Ang hindi pag-alala sa isang banta ay maaaring magresulta sa seryosong kapahamakan. Dahil dito, unti-unting nahubog ang utak upang maging mas sensitibo sa mga negatibong impormasyon. Hanggang ngayon, dala pa rin natin ang sistemang ito. Kapag may narinig tayong panlalait, mas mabilis itong nahuhuli ng ating atensyon. Mas malakas din ang emosyonal na reaksyong nalilikha nito. At kapag mas malakas ang emosyon, mas malaki ang posibilidad na manatili ito sa ating memorya. Samantala, ang mga papuri ay kadalasang nagdudulot ng magandang pakiramdam, ngunit hindi kasing tindi ng emosyonal na epekto ng isang negatibong komento. Kaya kahit marami ang positibong feedback na natanggap natin, minsan ay natatabunan ito ng iisang masakit na salita. May isa pang dahilan. Ang mga panlalait ay madalas na nagtatanim ng tanong sa ating isip. Totoo kaya iyon? May mali ba talaga sa akin? Habang paulit-ulit nating iniisip ang mga tanong na ito, lalo nating napapatibay ang alaala ng negatibong komento. Ngunit mahalagang maunawaan na ang pagiging madaling maalala ng isang panlalait ay hindi nangangahulugang ito ang pinakamahalagang impormasyon tungkol sa iyo. Ito lamang ang uri ng impormasyon na mas pinapansin ng iyong utak. Kapag alam mo kung paano gumagana ang isip, mas madali mong mauunawaan kung bakit minsan ay tila mas malakas ang epekto ng negatibong salita. Hindi dahil mas totoo ito, kundi dahil mas binibigyan ito ng atensyon ng iyong utak. Sa susunod na maalala mo ang isang panlalait, subukan mo ring alalahanin ang mga taong nagpahalaga, sumuporta, at naniwala sa iyo. Dahil kadalasan, mas marami silang bilang. Hindi lang sila kasing ingay ng isang negatibong boses na matagal nang nananatili sa iyong isip. 8. Bakit hindi sapat ang papuri? Para burahin ang isang masakit na salita. Bakit kaya kahit maraming taong pumuri sa atin, minsan ay hindi pa rin nito nabubura ang epekto ng isang masakit na salita?
Maaaring nakatanggap ka ng maraming positibong komento, suporta at pagpapahalaga. Ngunit kapag may isang taong nagsabi ng negatibo, iyon pa rin ang paulit-ulit na bumabalik sa iyong isip. Para bang mas mabigat ang isang masakit na salita kaysa sa maraming papuri. Ayon sa psychology, may dahilan kung bakit nangyayari ito. Hindi pareho ang paraan ng pagproseso ng ating utak sa positibo at negatibong impormasyon. Mas malakas ang epekto ng mga karanasang nagdudulot ng emosyonal na sakit kaysa sa mga karanasang nagbibigay lamang ng kasiyahan. Ito ang tinatawag na negativity bias. Dahil dito, ang isang negatibong komento ay maaaring magkaroon ng mas malaking impluwensya sa ating emosyon at memorya kumpara sa ilang positibong komento. Kapag may pumuri sa atin, kadalasan ay nakakaramdam tayo ng saya at kumpiyansa. Ngunit kapag may nagsabi ng masakit, nagsisimula tayong mag-isip ng mas malalim. Tinatasa natin kung totoo ba ito. Hinahanap natin kung may ebidensya ba rito. Ikinukumpara pa natin ito sa ating mga insecurities. Habang mas iniisip natin ang isang masakit na salita, lalo itong tumitibay sa ating alaala. Samantala, ang mga papuri ay madalas nating tinatanggap at agad ding nakakalimutan. Hindi natin sila pinaglalaanan ng parehong oras at atensyon. May mga psychologist na nagsasabing mas maraming positibong karanasan ang kinakailangan upang mabalanse ang epekto ng isang negatibong karanasan. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang impluwensya ng negatibong salita sa ating isip. Ngunit hindi ibig sabihin nito na walang halaga ang mga papuri. Ang problema ay hindi ang kakulangan ng positibong salita. Ang problema ay kung gaano kalaki ang espasyong ibinibigay natin sa mga negatibong komento. Kapag mas pinipili nating balikan ang mga masasakit na salita kaysa sa mga papuring natanggap natin, unti-unti nating pinapalakas ang epekto ng negatibo at pinapahina ang epekto ng positibo. Sa susunod na may isang salitang makasakit sa iyo, huwag mong hayaang ito lang ang maging sentro ng iyong atensyon. Alalahanin mo rin ang mga taong nagpahalaga sa iyo, naniwala sa kakayahan mo, at nakakita ng mabuti sa iyong pagkatao. Dahil kadalasan, hindi kulang ang mga papuri sa buhay natin. Mas malakas lang ang kapit ng isang masakit na salita sa ating alaala. 9. Bakit mas malalim ang sugat ng salita kaysa akala mo? Maraming tao ang nagsasabing salita lang naman iyan. Ngunit kung totoo iyon, bakit may mga katagang sinabi sa atin maraming taon na ang nakalipas na hanggang ngayon ay dala-dala pa rin natin? Bakit may mga salitang kahit matagal nang natapos ang usapan, patuloy pa ring nakaaapekto sa ating kumpiyansa, emosyon, at paraan ng pagtingin sa sarili? Ayon sa psychology, mas malalim ang epekto ng mga salita kaysa sa inaakala ng karamihan. Kapag nakarinig tayo ng masasakit na salita, hindi lamang impormasyon ang pinoproseso ng ating utak. Kasabay nito ang emosyon na ating nararamdaman. Ang kahihiyan, lungkot, takot o pagkadismaya ay maaaring maging bahagi ng alaala. Dahil dito, mas tumitibay ang pagkakatatak ng karanasan sa ating isip. Mas malakas pa ang epekto kapag ang mga salitang narinig natin ay nanggaling sa taong mahalaga sa atin. Ang opinyon ng mga magulang, kapatid, kaibigan, o taong minamahal natin ay kadalasang may mas malaking impluwensya sa ating emosyon. Kaya kapag sila ang nakasakit sa atin gamit ang salita, mas malalim din ang sugat na naiiwan. May isa pang dahilan kung bakit tumatagal ang epekto ng masasakit na salita. Madalas natin itong inuulit-ulit sa ating isip. Kahit wala na ang taong nagsabi nito, tayo mismo ang nagpapatuloy sa pag-alala rito. Sa bawat pagbalik natin sa alaalang iyon, mas lalo itong nagiging bahagi ng ating pagtingin sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong nahihirapang maniwala sa kanilang kakayahan kahit maraming beses na silang pinuri. Mas tumatatak kasi ang ilang negatibong salita na minsang narinig nila kaysa sa maraming positibong feedback na natanggap nila sa paglipas ng panahon. Hindi lahat ng salitang naririnig natin ay dapat nating gawing katotohanan. Ang mga salita ay madalas na sumasalamin din sa emosyon, pananaw, at karanasan ng taong nagsabi nito. Hindi ito automatikong paglalarawan,
ng kung sino ka talaga. Kapag naiintindihan natin kung paano naaapektuhan ng mga salita ang ating isip, mas nagiging maingat tayo sa mga pinipili nating paniwalaan. Natututo tayong kilalanin na ang isang masakit na komento ay maaaring mag-iwan ng sugat, ngunit hindi nito kayang tukuyin ang ating tunay na halaga bilang tao. Dahil sa huli, ang lakas ng isang salita ay hindi lamang nakasalalay sa kung ano ang sinabi. Nakasalalay din ito sa kung gaano natin ito hinahayaang manatili sa ating isip at puso. 10. Bakit kahit maraming nagmamahal sa iyo, isang negatibong komento lang ang naiisip mo? May mga taong nagmamahal sa iyo. May mga kaibigan at pamilya na sumusuporta sa iyo. May mga taong naniniwala sa kakayahan mo at pinahahalagahan ka kung sino ka. Pero bakit kapag may isang taong nagsabi ng negatibong bagay tungkol sa iyo, iyon agad ang pumapasok sa isip mo? Bakit parang mas malakas ang boses ng isang kritiko kaysa sa maraming taong nagmamahal at sumusuporta sa iyo? Ayon sa psychology, may kinalaman ito sa paraan ng pagproseso ng ating utak sa mga impormasyon. Bilang tao, mas sensitibo tayo sa pagtanggi, kritisismo at negatibong komento kaysa sa pagtanggap at papuri. Ito ay bahagi ng isang natural na mekanismo na tinatawag na negativity bias. Dahil sa negativity bias, mas binibigyang pansin ng ating isip ang mga bagay na maaaring magdulot ng emosyonal na sakit. Kahit 10 tao ang magsabing mahalaga ka, minsan ay sapat na ang isang negatibong komento upang pagdudahan mo ang iyong sarili. May isa pang dahilan kung bakit nangyayari ito. Bilang mga tao, mayroon tayong malalim na pangangailangang matanggap at mapabilang sa isang grupo. Kaya kapag may taong hindi nagustuhan ang ginawa natin o may nagsabi ng masama tungkol sa atin, maaaring maramdaman ng ating isip na para bang may banta sa ating pagtanggap ng ibang tao. Dahil dito, mas madalas nating pag-isipan ang mga negatibong komento kaysa sa mga positibong salita. Paulit-ulit nating itong sinusuri at hinahanapan ng kahulugan. Samantala, ang mga salita ng pagmamahal at suporta ay kadalasang tinatanggap lamang natin at agad na isinasantabi. Ang isang negatibong komento ay hindi kayang burahin ang pagmamahal at pagpapahalaga ng maraming tao sa iyong buhay. Hindi rin nito nababago ang lahat ng mabubuting katangiang nakikita nila sa iyo. Hindi kulang ang pagmamahal na natatanggap natin. Ang problema ay mas nakatuon tayo sa iisang taong hindi tayo pinahalagahan kaysa sa maraming taong patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa atin. Sa susunod na mahuli mong nakatuon ang isip mo sa isang negatibong komento, subukan mong alalahanin ang mga taong nananatili sa iyong tabi. Alalahanin mo ang mga taong tumanggap sa iyo, naniwala sa iyo, at pinili kang mahalin sa kabila ng iyong mga pagkukulang. Dahil sa maraming pagkakataon, ang katotohanan ay hindi na walang nagmamahal sa iyo. Ang katotohanan ay masyado lamang maingay ang isang negatibong boses, kaya natatabunan nito ang maraming taong tahimik na nagmamalasakit sa iyo. Minsan, hindi natin napapansin na ang pinakamalalaking laban ay hindi nangyayari sa labas, kundi sa loob ng ating isipan. Isang salita, isang alaala, o isang karanasan lang ang maaaring magbago ng paraan ng pagtingin natin sa ating sarili. Ngunit kapag naiintindihan natin kung paano gumagana ang ating utak, mas nagkakaroon tayo ng kapangyarihang kontrolin ang ating mga iniisip kaysa hayaan silang kontrolin tayo. Tandaan mo, hindi lahat ng pumapasok sa isip mo ay katotohanan, at hindi lahat ng masakit na salitang narinig mo ay dapat mong dalhin habang buhay. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.